Si Professor Emmanuel Leyco po ang ating mga kausap tungkol po sa lagay po ng ating ekonomiya. Professor Leyco, magandang umaga po. Hello, Professor. Professor, good morning po. Ay, magandang umaga po, Sir Melo. Opo. Kayo ho ba ay nagulat o inaasahan nyo na po na magiging ganito po ang datos po natin para sa 2025, Professor? 4.4% lang po ang ating kabuuan para sa 2025 na GDP po natin, Professor. Opo, inaasahan natin na babagal ang paglago ng ekonomiya, pero nakakagulat po at iba po ay nagsasabi na nakakagimbal ang napakababang paglago, paggalaw ng ating ekonomiya. Opo. 3% lang sa fourth quarter, Opo. 3.9% yung third quarter, tapos yung fourth quarter. Inaasahan po natin na tataas yan dahil ang consumer spending ay babawi ngayong Disyembre. Pero mukhang pati ang households natin ay nagpigil o kaya ay wala talaga pong magagastos. Opo. Ang sabi po, Professor, ng Philippine Statistics Authority, both government spending at saka yung household consumption ay bumagal sa fourth quarter to yung government ay 3.7, 3.8 sa household consumption, Professor. Opo, inaasahan natin yon na ang babagal ang government spending dahil nga po dito sa mga investigasyon. Ang mga pamunuan ng gobyerno ayaw na po yatang pumirma ng kanilang mga procurement, ayaw na pong pumirma ng kanilang mga proyekto. Kaya talaga inaasahan natin babagal yan. Pero pati po yung household spending ay bumagal, ay malaking bagay po yan. Mga ngahulugan lamang po yan na unang-una, baka po talagang said na rin ang pera ng mga mamamayan o kaya talaga pong naghahanda na po sa mas seryoso pang problema na inaasahan ngayon. Opo, natatandaan ko na nag-usap tayo para yung pag-uusap natin doon sa third quarter ngayon fourth quarter na. Binanggit nyo na rin yan na nagpipigil ang mga kababayan natin dahil sa doon sa tinatawag natin na uncertainty. Ay ito na, lumabas na. Ganun na nga po nangyari, Professor. Oo, tama po yan. So, yan ang palagay ko, yan ang nangyari. Pero bakit kaya po, yun ang aking tanong, bakit kaya ganyan ang pangyari? Doon po sa government spending, alam na natin yan. Nakikita na po natin talagang bumagal yan. At talaga pong nag-iingat ang mga pinuno sa pamahalaan ngayon na wag pumirma o kaya po wag pagalawin ang mga proyekto dahil natatakot sila na baka naman sila ang hilahin sa mga Senate hearings o kaya sa mga pag-iimbestiga. So, bumagal. Hindi po dapat yon kasi kung tama naman po ang ginagawa nila, dapat po ipagpatuloy nila ang mga proyekto. Pero mukha pong malawakan talaga maski sa hanay ng mga namumuno sa pamahalaan. Sila mismo, wala po silang tiwala sa kanilang mga sarili, sa kanilang pong mga ginawa ng mga nakaraang panahon. Kaya ayaw na muna nilang gumalaw. Pero ang mas lalong nakakabahala po ngayon ay ang confidence, ang kumpiyansa ng mga mamamayan sa ating ekonomiya. Kaya po yan, pagka hindi po natugunan yan, ay talaga pong magiging mas seryoso pa po yan sa mga susunod na buwan. Opo. Ayun, yung first quarter ng 2026, Professor, ang binabanggit nyo po. Opo. Kapag patuloy po na walang kumpiyansa ang mga mamamayan at ang sarili po nating pamahalaan ay walang kumpiyansa sa sarili nilang sistema, talaga pong sasadsad ng mas grabe pa po ang ating ekonomiya. Natatanda ko, Professor, nirevise na nga po ito. Kung nagugunita ng ating mga kababayan, dati-rati po yan ay 6% to 8%. Nirevise na sa 5.5 to 6.5%. Nagmintis pa 4.4% sa kabuuan ng 2025 dahil yung third quarter o fourth quarter ng 2025 laglag, Professor. Tama po. Opo. Kaya po yung mga tanong sa akin, paano ba natin ilalarawan ang ating ekonomiya ngayon? Sigurado po, sasabihin dapat po natin ay bigo. Malawakang kabiguan ang nakita natin sa ating ekonomiya ngayon. Opo. At yan may mga dahilan po. No? Hindi naman po natin pwedeng sabihin na bigo o kaya po ay bumagal at yun lang. At tapos ngayon po ang sinisisi ay ang investigasyon ng korupsyon at ang
ang disaster o yung calamity o yung mga typhoons, bagyo sa south. Pero yung bagyo po, taon-taon inaasahan na natin yan. Bakit po patuloy na nananalanta sa ating ekonomiya at hindi natin napipigilan? Totoo po yun. Magkakaroon ng bagyo, mahigit 20. Umiikot nga po ang alphabet pagdating ng pagpapangalan sa ating mga bagyo. Pero ano po ang ginagawa natin para ma-mitigate ang damage na nararanasan natin tuwing bumabagyo? Opo. Professor, ang tanong ko, ano pang pwedeng gawin ng ating gobyerno ng economic team? Kasi sinasabi, pinakikilos ng Presidente ang economic team para palakasin ang ating ekonomiya po, Professor. Kailangan po ibalik ang kumpiyansa ng mga mamamayan sa ating ekonomiya. Kailangan po makita nila na ang sarili nating pamunuan na namumuno sa ating ekonomiya ay pwede na nilang sabihin na, oy, tama yung kanilang ginagawa. Pero maski na po sabihin ng economic cluster na ang procurement, ang ganito, ang ganyan ay ginagawa nila. Para pong hindi naniniwala ang ating mga mamamayan at ang ating pong mga namumuhunan. Opo. Ganun pa rin po, napakalambot ng tiwala na nakikita natin ngayon sa ating pong mga mamamayan. Professor, ito pong binabanggit na mga sektor na nakaapekto ay yung agrikultura at saka services. Ang agrikultura daw po lumagulang ng 3.1%. Yung services ay 5.9% sa loob po ng isang taon na ito, Professor. Opo. Tama po yun. Lumago ng bahagya ang ating agrikultura. Pero napakaliit po ng bahagi ng agrikultura sa ating ekonomiya. Mas malaki po ang services. Kung kaya po maliit na paglago ng ating services, malaki po ang ramdam natin yan sa mabigat ang pakiramdam natin sa kabuuan ng ekonomiya dahil service-oriented na, consumer-oriented. Ngayon po ang agrikultura. Ito po ang nasa isip namin wala po kaming nakitang bansa na umunlad na hindi kaya nitong bigyan ng pagkain sa hapagkainan ang kanila pong mga mamamayan. Ang agrikultura natin napakaliit na po. Ang ginagawa natin, nag-aangkat tayo ng bigas. Tayo po ang biggest importer. So, bagamat nakikita natin na patuloy ang remittances. Ngayon pong Disyembre, lumago po yan. Mas malaki po ang pinadala ng ating mga kapatid na mga OFWs. Pero, bakit po parang ang ipinapadala nila ay daglian ding lumalabas ng ating bansa? Kasi po nag-i-import. So yung pinadala ng ating mga kapatid ng OFWs, ginagamit din po yan pang-import. Lahat po, pagkain natin, magpunta po tayo sa mga groceries, ubos ang ating nakukuhang mga remittances dahil pinabibili rin natin ng mga imported products. Kaya po, ganun ang ano natin, dumaan lang ng sandali ang mga dolyar sa ating mga kamay, pinabibili din agad natin ng mga imported. So wala pong natitira, hindi po ginagamit na pamumuhunan ang ating pong mga OFW remittances dito po sa loob ng bansa. Hanggat hindi po pinalalakas ang ating agrikultura at hindi po pinalalakas ang ating production, ang ating pong manufacturing, talaga pong mahinang-mahina at lagi pong babagsak o babagal ang ating ekonomiya tuwing magkakaroon ng mga ganito. Ito po ang pinakamabagal na paglago ng ating ekonomiya. Wala po talagang krisis tulad ng COVID, tulad po ng recession. Ito po ay pangloob na problema po natin ito. Hindi po natin pwedeng sisihin na dahil may COVID, dahil po may global recession, kaya po bumabagal ang ekonomiya Tama po yun, ito po ay nasa loob. Opo, excluding the COVID-19 pandemic years, itong 3% na ito, lowest na ito sa quarterly growth. At yung palang ating industry sector, Professor, ano lang ang itinaas? 1.5%. Yun yung binabanggit nyo kanina dahil doon sa mga corruption scandal na ito. Tama po. Hanggat hindi po nakakakita ng
katugunan o solusyon, Mhm. ang konkretong solusyon sa korupsyon ng mga mamamayan, Mhm. patuloy po tayong magiging mahina ang ating tiwala sa pagtakbo ng ating ekonomiya at pamumuno ng ating pamahalaan sa ating ekonomiya. Professor, ito po huling tanong ko, baka aware kayo dito. Ang Bangko Sentral ng Pilipinas ay nakipagkasundo po sa isang Hong Kong PR firm, public relations firm, para i-polish daw ang image ng gobyerno sa abroad para makahikaya tayo ng mga investor. Nabanggit na rito yung kanilang one-year contract, $547,276.80. Ayan, at ito po, ang layunin daw nito ay i-project ang Pilipinas bilang isang resilient economy with long-term growth prospects. Ito ho bang mga ganitong mga campaign, makakatulong po ba ito sa imahe po ng ekonomiya ng Pilipinas at makapag-invite ng mga investor dito sa atin, Professor? Ay, makakatulong po siguro bahagya. Pero tandaan po natin, ngayong taon ay nandito ang ASEAN. Mhm. Daang-daang mga libu-libong mga journalist ang pupunta sa Pilipinas at Opo. sila mismo ang mag-iimbestiga. Ayun. Makikita po nila kung ano ang pakiramdam ng mga mamamayan at Oo. makikita nila ang state ng ating infrastructure. Oo. Sila po mismo ang magbabalita. Kaya po maski na anumang PR campaign ang gagawin natin, pagdating po ng ASEAN, Mm. sila mismo po ang mag-iimbestiga at sila po mismo ang magre-report at magsasabi Oo. kung karapat-dapat kaya ang Pilipinas na bigyang ng mga puhunan o kaya po ay ano kaya ang kailangan Oo. ng mga Pilipinas para po pumunta dito ang mga foreign Opo, opo. investors. Sa makatwid, palagay ko po, makakatulong bahagya. Mhm. Sa Pero pagdating ng ASEAN, bubulat-lat lahat yan. Opo, sa makatwid, Professor, no amount of PR campaign can hide the truth. Di ba? Tama po yun. At lalong-lalo na po, kung sila mismo ang pupunta rito. Opo. Inaasahan natin, pupunta ang maraming mga journalists, mga reporters pagdating po ng ASEAN ngayong taon na to. Opo. Professor Leyco, salamat po sa panahon at sa paliwanag. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po, Sir Melo. At magandang umaga po sa lahat ng inyong mga taga-subaybay.